Marami pong sinabi si Las Cañas sa kakayahan ni VP Sara na maging katulad ng kanyang tatay. Kaya nung sinabi ni VP Sara na kumuha na siya ng hitman para patayin ang first couple, hindi po yun biro. Siya po mismo ang nagsabi, no joke. Hindi biro ang pagbabanta ni VP Sara sa buhay ng Pangulo at unang ginang. Na ginawa niyang bantang ito ay hindi na alegasyon. Napanood po natin ito sa live streaming video. Nung gabing yon, nakita natin ang totoong Sara Duterte. Nanlilisik ang mata, halos bumula ang bibig, at lumabas ang dugo sa tenga dahil tila ba sasabog na ang kanyang ulo sa galit dahil sa pag-detain sa kanyang chief of staff dito mismo sa loob ng batasan. The irony of this is that it all happened here, within the premises of the House of Representatives, in the same government compound where we are sitting now in judgment whether or not to recommend to the House plenary the filing of the articles of impeachment against VP Sara to the Senate for an impeachment trial. And so we have gone full circle, Madam Chair. Sa haba-haba ng prosesyon na nag-umpisa sa opisina ni Kong Paulo Duterte nung gabi, noong November 23, 2024, bumalik tayo ngayon para dinggin ang krimen at impeachable offense na naganap malapit lamang sa bulwagan na ito. Ang seryosong pagbabanta sa buhay ng Pangulo, unang ginang, dating speaker ng kanyang pangalawang Pangulo. Hindi bale sana kung walang gulugod sa likod ng banta. Pero katulad po ng aking sinabi, may kakayahan si VP Sara at ang pamilya Duterte na isa katuparan ng kanilang mga bantang pagpatay sa Pangulo. Sa katunayan, ilang beses na nilang hinahilintulad ang Pangulo sa libo-libong drug addict na pinapatay ng kanilang tatay. Sa tingin ko po, sa akin po, ito ang pinakamalalang ground for impeachment. Dahil pinakita nito ang kawalan ng tamang pag-iisip ni VP Sara. Again, I'm not a psychologist or psychiatrist, but that's what I can see from the character and personality of VP Sara. Hindi lamang pagbabanta sa buhay ng Pangulo ang ating nasaksihan noong gabing yon mula sa Room 304 ng South Wing Annex, kung hindi ang lagim na kinakaharap ng ating bayan sa ilalim ng isa na namang Duterte.